Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Good evening manan kakabsat, ken gagayem ken Kristo, at manan iti Sacred Heart Community, ang mga datang kadatayo iti In Jesus, Mary, and Joseph. Ket kakabsat, good evening, adati Sister Nikki Rata. Si Mabet, Well, ni Brother June, and of course, the ever beautiful Sister Abby. Okay, so, gagayam, iti mga ganta tayo, iti gospel tayo from the Gospel of Mark. And our theme would be abandoned like sheep without a shepherd. Dito nga programa, kat mga gantayo iti DZWT every 6 p.m. on Sundays. Kat iti community tayo ako, mabirukan nyo dito isang kabalian basement, iti Baguio Cathedral compound. And if you have any intentions or prayer requests, please call or text yung ating smart number 0948-3964-613 at sa Globe naman 0945-5093-265. May mayat ako nga i-text you dagiti prayer request you DJ cellphone ni kat haan mingaw awiton at dalang iti pisina kat minsan maawan iti bateryana kasi jay niya, so mabasa nito lang a later pan. Pero be rest assured that your prayers, all of your prayers are being endorsed or ikarkararagan iti the whole community during our intercessory prayers. No? Every day po siya. daily at 7 p.m. Yan, maikarkararagan na kita. Prayer intentions yun. Kat nagadumat, ang text na niya na pasalamat da na for answered prayers and for resolution no anyaman ti problema no anyaman da kitay issues na impakararagan da. And we thank God for all of that. Yeah, to God be the glory always because He answers prayers. At this point in time, no, amumi mamimiss yung unay dahil kararag ni Sister Emily. So nga, may request her then to start our tonight's program with another beautiful opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We praise and we thank you, Lord, for this night. Once again, you have gathered us as one family to be with all your people listening to this radio program, wherever they are, whatever they're doing, oh Lord, we know that you are there with them, touching them. We ask your Holy Spirit, oh God, to
drench them with your graces. Yes, Lord, it is you who know everything. And we lift up to you all our prayers. We surrender to you all our prayers. And we believe, Lord, that you will answer them in your most holy will, in accordance to your most holy will. And so, Lord, as we continue this program, we ask the intercession of Mother Mary, of Saint Joseph, and our guardian angels. And we ask, Lord, graces through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Again, to start off, let us all sing one beautiful worship song. Because we have a loving God who reigns above all us, we give Him words of praise. Praise We glorify you, Lord, and we worship you. Lord, Praise you, we glorify you, we praise you, we praise you, and you alone are worthy of all praise. We praise you, Jesus. Thank you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit.
Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the winner of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Thank you, Holy Spirit. Kabsat, umaytay man ito'y parte ti programa niya nga pag-istoryahan kayo, kang ag-share kami man ti experiences ni ito'y mabasa nga na ebanghelyo. Mark chapter 6 verses 30 to 34, kat ti tema na abandoned like sheep without a shepherd. Ket masaak man iti English. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Mark. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kaya Brother June, dengan tayo man iti Tagalog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumating at umalis, at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti." Umalis na silang sakay sa isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanila pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon. At nauna pa sila. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Basahin tayo man, ito Ilocano, Sister Nikki. Tuy sa mga ganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Nagsubli dagitis apostolis iti ayan ni Jesus ket padamag da kinkwana dagiti amin nga inaramid ken insuro da. Masublat-sublat nga umay ken pumanaw dagiti adu at tattao iti ayanda ket di da pay masangon timangan. Iti kasta kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Intayo ti maysa adiso tapno maka inanatayo ket nagbangkada anapan iti tiso maawan matagtagi tao. Ngem adu tinakakita iti ipapanaw da ket nakailasin kadakwada iti kasta manipod keriti amin nga ili nagtataray da anapan iti nasao a lugar. Imun unada ngem ni Jesus ken dagiti adalan na adimteng. Apaman adimsaag ni Jesus ti bilog. Nakita na dagitoy at tao ket naasyan kadakwada. Kakaslaga karniro nga awan mga iwan kadakwada. Iti kasta insuro na ida kadagiti adu abambanag. Iti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka, O Kristo. Ay nakat at daman na niya, daytoy manan, kasla idi last Sunday ket, pinapano ng sudan, napagdala ng susuro, nagado ti tao, no? Kaslamot kanya tayo, no? In the world now, nagado ti tao. Nagado ti problema iti tao. But Jesus says last week, travel light. Patamat ay natin, they were all very busy. Nagado town to town nga mapan. Nagado sumursurot kanya ng mabalong damatang. Nalobat mata ni Jesus. He asked them to go somewhere. Kasi isusuro na ni Jesus sa akin. Natabad mo kayo, take a rest. Thank you nga, you always remind me. Adagadutir aramidan tayo. When ni Sister Nikki absent in the last week, takwa. At the errands ko. So, all of us have busy lives. But Jesus tells us, step back, relax, tapos recharge so that you can do what you have to do. Don't drive yourself to exhaustion. Kaya siguro, dapat simple life, that is one. And then number two, nung mapansin nyo the activity community, siguro we have to cultivate the younger ones. Diba? Anong taon mo? 20 years younger. Si kayong tunati at dapat next year si kayong tumatin ko na doon. So that we will sit back and relax and observe. Ano mga natututunan natin kay Jesus? Pag sit back siya, pagka anong tawag mo doon? Yung umatras siya. Pagka umatras siya, where does he go? Mountain to pray. To pray. Babalik na naman tayo doon. Diba? Yun kasi yung pang-charge niya. Yeah. At ganun din tayo. Yun yung parang tinuturo niya sa atin for us to be able to follow Him more. Kailangan natin talaga na mag-pray. Itong gospel na to parang katuloy ng gospel nung last week, di ba? Kasi sabi niyo dyan, parang kakarating lang ng mga apostoles. They came together. Kasi di ba last week, 2 by 2 na umalis sila. Tapos nag-gather ulit sila. Gathered together with Jesus, sabi nga dyan. And alam ni Jesus kung ano yung pinuntahan nila. Alam niya na, nahirapan sila. And so,
sige, kayo mag-break. Gano'n, ito na na. Aba na team building. Kaso, nag-ijay na tao. At inumunada po yung ijay papananda kumahay niya. And there, you can see how Jesus, yung compassion niya, yung heart niya. Kasi sabi nga doon, nakita niya yung mga tao and para silang mga upa na walang shepherd, no? And, ganun. Itong, nung nabasa ko to, Sister Ami, kung sabi niya dito na para silang pupa na walang shepherd. Kasi ang dami nila, di ba? Kalat-kalat, ganyan. Kaya kailangan pala talaga may shepherd ka, may leader ka. Para yung mga sheep, para nag-gather sila doon, lagi nilang naririnig yung voice ng kanilang shepherd. No? And ang naalala ko lang, parang gusto ko lang itong i-share kasi may nabasa ako na how wonderful it is to be within the Catholic faith. Kasi ang shepherd natin or lahat ng teaching natin, kahit na saan ka man pumunta, lupalop ng mundo, no? When it is Sunday, we all read the same Oo. Mass, Gospel. We all read the same. Uri, adin mo, ti ayan mo. And, oo, may mga reflection ang mga pare, ganyan. Pero, kumbaga, meron silang basis pa rin. Kumbaga, ang teaching magisterium ng church natin, for example, merong mga mahihirap na kwan, na mga yung laging tinatanong ng mga tao, meron din tayong mga ano dyan. Naiisa lang ang sinasabi ng church Isa lang ang sagot. natin. Itong sabi niya, they are like sheep without a shepherd. Kung titignan natin yung ibang mga denomination, no? Yung wala sila talagang ganito na hierarchy ng church nila. Ay, ang dami-dami nila. Diba? Parang isang ano lang, kung kaya mo na sa isa, pwede kang tumiwalag. Gagawa ka ng sarili mong church. Oo nga, yung Oo. iba, nagtayo Oo. ng sarili nila, no? Oo. Hindi masunod yung gusto nila doon sa Oo. pinanggalingan nilang faith. May makaaway lang sila doon. Ay, magtatayo na ako ng sarili mong church. Ganyan, no? So, tayo dito, hindi siya ganon. So, it is, kumbaga, yung guidance natin, talagang from Jesus' time, ma-trace mo talaga yung guidance ng church, yung blessing ng church is really coming from the time of Jesus. Kaya, we praise God at this time kasi we are in the one flock, 'di ba? Meron yung prayer ni Jesus bago siya nag-ascend, Oo. no? That they be one. Yes, ang prayer niya doon that they may be one, sabi niya. At sana yun din yung lagi nating ipag-pray na sana lahat ng mga tumiwalag, lahat ng mga may become one. Oo. And meron na yung isang homily noon ni Father Manny Flores. Sabi niya, ngayon, ang mga very passionate talaga na nagtuturo, nagpo-call for conversion, yung mga dating mga nasa ibang relihiyon, no? Mga Calvinist, Baptist, lahat sila. Dahil, di ba, sila talaga yung sola escritura. So, ang basis lang nila yung Bible. But then they found out in the Bible itself na, ay, Ito nga yung sinusunod ng Katoliko. oo, ang tunay talagang ang teaching ay nasa yung fullness of faith talaga is nasa Catholic. Kaya, nung last Easter, no? In the churches, in other churches abroad, alam niyo ang conversion, it comes by the thousands. Kasi by church, buong church, talagang Lumipad. yeah, because they found that only in the Catholic Church talaga na
the fullness of faith. Hindi natin sinasabi na walang hindi maililigtas yung taga rito, yung ganito na relasyon. Hindi naman natin sinasabi na ganun. Kaya lang, the fullness of faith na andito na. So, huwag na tayo maghanap pa ng at andito na only with our Eucharist, no? We experience there Jesus Himself in the Eucharist. During our Mass, our Catholic Mass, no? Andun, that is already heaven on earth. Because we experience God Himself in the Eucharist. Yung nabanggit mo kanina na ang Catholic is isa lang yung reading. Oo. Kahit saan ka. Oo. Ang pag i-connect mo rin doon, napakaganda ang ating church kasi we are, kumbaga iisa lang yung ating sinusunod din. The Pope. And we, yung community natin, we are under the diocese. Kumbaga parang meron siyang chain of command. Yung sabi ni Sister Angelina, yung hierarchy. Yung hierarchy is meron tayong napakaganda. And actually dito sa sharing ko dito, I was reflecting din dito na minsan din pala si Jesus napagod. And same thing sa atin, di ba? Alam mo kung minsan sa atin meron sa akin particularly ayoko na gusto kong ma-share rin sa akin. Sometimes minsan sa dahil siguro ng trabaho sa bahay, daming ginagawa sa bahay, meron ding activity dito. Minsan napapagod din. Minsan gusto kong magpahinga. Pero parang kumisan na, naiisip mo na, ayun na yata. Di ba? Pero dahil na sa sinabi mong compassion and love for God, kailangan gawin na rin natin. Kaya nung una talaga, yung sabi ko, yung na-share ko nga sa inyo, 60-40. Noong kasi, sabihin natin, balik na rin natin yun, 60 is more on, nasa worldly, worldly desire. Sabi natin 40% lang kay God. Parang mas nakakunta dito. Dahil kahit kung gusto mo na may mga mission, kung ganun yung pananaw sa buhay, 60 sa earthly, 40 kay Jesus. Minsan pwede kang magpakot, pwede kang mas marami yung pahinga mo na gusto mong pahinga. But then if you try to reverse it in a way na 60% kay God, 60% service, and sabi natin 40 or 30% sa earthly desire, simplicity. Kahit anong pagod mo, kahit anong disappointment or discouragement na encounter natin, nandun yung compassion, nandun yung love, nandun yung being sabihin na natin siguro a disciple that God wants us to be, na maging shepherd din someday. Iyon yung parang reflection ko dito. Nakita niya siguro ni Jesus yung nagsisimurot, tapos sumusurot na pa ilangkat, imunada pa yan. Yung ganyan, di ba yung Jesus saw how much they needed to be taught. Na they yung pinag-uusapan natin din na naman last week, yung iba, ang gusto nila, teaching, ganyan. Siguro, in the present day, ang tawag natin, we are searching. Dito. Gaya ni sabi, Sister Abby, punta dito sa isang grupo na ito, punta doon, na hindi nakikita yung until they come to our Catholic faith na kung saan very full talaga, na kumbaga andyan na lahat ng rekado. When Jesus saw that, yun doon nasabi yung the sheep without a shepherd. The sheep without a shepherd. Kasi ang sheep pala daw doon, alam nila yung amoy ng amo nila, amoy nila yung boses ng nag-aalaga sa kanila. Jesus saw that, and then sa atin din, in this very busy world, we are all aware na
ang dami nangangailangan din ng pagtuturo. So, anong ginagawa natin? We have the radio program, we have the prayer meetings, and then we conduct the Life in the Spirit seminars for so many. Ang isa nakaka-touch na yon yung sheep without the shepherd. Di ba yung grupo na isa na inano natin nung May ba yun? Nung bandang May ba yun? Or April na nagbigay tayo ng LSS. Para dun sa mga persons with disabilities. Tapos yung makikita mo talaga yung sabik nila na finally, napansin kami. Diba? Na yung makikita mo lalo yung mga deaf mute, na yung very excited. Very excited sila na yung, kada meron sila naririnig, yung ganun sila, yung meron sila na, yung something new to them, Tapos, pumapalakpak silang ganyan. These are the people that Jesus saw. And I think with the leading of the Holy Spirit, it is also the people that our community has seen na who need to be shepherded. Sino pa? Yung mga persons, PDL, persons deprived of liberty. They also need direction. Tapos doon din tayo napupunta. Meron yung talagang guilty na nagawa nila yung ibig sabihin, habang buhay na ako dito. Pero habang nandito ako sa loob, gusto ko pa rin ng direksyon. Diba? Meron din yung mga napagbintangan lang, na parang gusto, sana makalabas na ako dito, paano mag-revenge, ganyan. Pero, dahil nagpupunta ang community doon, they are awakened na justice will be served, that they do not have to have blood on their hands or whatever. And then, hindi ba meron sa Bible yung sabi ni Lord, vengeance is mine. Na He will give the justice to you. These are the people that Jesus might have also seen. Alam mo yung makita na ngayon, J. Matada, J. Ayat da nga mag-agdangag kanya na, And it's the same as what is happening in our community. After so many years busy in work, nag-retire. Nagkagutin baruta yung na members na new retirees. Kasi nagadutin na ramidan. They have raised their children. When it's time to retire, and then you can see also their yearning to do more and yearning to do more where? Service for the Lord. Kaya panay na kasama natin yun, di ba? Mga nag-retire. Tapos sila din ang masigasig. Joining every activity of the community, joining na mag-serve din. Yes, kaasi, dinijay karamihan, no? I share JMJ na and also the prayer meetings. I share na with the Catholic na alam ko naman Katoliko doon sa group ng cancer patients. Ayun, nung may nag-LSS tayo, there were some of them who came. A handful of them came, no? Yun din, kasi pagka sinabihan kang adati cancer mo, di among kamatay kan. So, tunnel vision. Dahito lang titurong ko, kanyam apo, gano'n, no? So, Sister Ambik, hindi mo mapantayo di hospitality. when, We share something about them. We have this healing prayer. healing prayers. Yun, these are the people na
na nakita ni Jesus kas kunak by the leading of the Holy Spirit kat the community tayo maiturturong na mapan kanyara na to serve them and share with them God's love, God's promise of salvation, and God through the Holy Spirit na mabalin na mabago ang mga buhay. No? Yeah, by virtue of our baptism, talagang each one of us as baptized Catholic Christians, no, talagang parte dayta dapat itikwa tayo nga agi suro iti datuma kasjay to shepherd others. Iso nga kakabsat no adata kayo man barbaryo kastakot kahit yumad nga siyempre, no, data kayo barbaryo nga ikit, nagrigat nga awan iti daily mass, awan iti katikista, nga kwa, ag-volunteer kayo, katikista iti eskwelahan, wino ag Sunday mass, kasi ag-volunteer kayo, no, hanyo man nga amo, adangay dagiti programa iti diocese tata, iti formation, and adadagiti ko, ano, basta, ibagam ije parish priest mo ako kayat ko ti agbalin nga katikista ko naman adangay DJ no bakasyon jay adati program nga mabalin ka nga agbalin nga katikista, and even if you are not yun talagang kung na katikist per se, basta jay volunteer ka lang nga mapanichay. Bas amom dagijay basic teachings iti Catholic, amom dagijay kwa no hamo pay unay amo di makisursurot ka dyan makiamo makinamo Magdangdangan ka. ulan no makiadadal ka habang no kasandudar aram din kasjay Oo. tatlo ti kasta we become a shepherd to each other. No, kasi sabi nga ni Jesus kay Saint Teresa, I have no body on earth but yours. I have no feet, I have no hand on earth but yours. Kunana. So, we become Christ to others. DJ Tikas na hapon. May sabi ko, di pa rin bagong gusto na may isa tayo ba na recipient DJ nga data nga nangyari na di tayo ba na nag-review. No, bakit DJ adult mimot nga i-share din niya ito na adult mimot sa balik na tayo. Which is, no, di ko na nakapit ang balik tayo to aming shepherd. In a way nga, noon naman DJ na nandun tayo from our shepherd kasi tayo i-share tayo ng tigradwa tayo maipass through DJ good news. That's the main reason na rin DJ good news na sila pinagawa. Akas inaramid mo ni Jesus na impasa na DJ good news at disipulo na, hindi nakatagal ang gano'n na nakadamit kanya. Kaya ni magdunggan tayo man ka ni Sister Nikki. Kasi kanina, no, ate pag-iistoryaan tayo, nag-j katekista. What led you nga ang katekista? I'm sure, nag-j papapanan nyo nga eskwelaan ba? Di papapanan, sister? Eskwelahan. Oo. Nag-j nga ubing, ano, makita mo't kanya na siguro ti ayat ano yung pang the hunger di kayat damot nga pasulwan nga about the faith tayo at share ka man Sister Nikki. Dagiti ubing mat no kapang kami ang gisuro kadwan mat about values at the mat jay ni Jesus. No may panggut kini Jesus ti pamay ket kaslagtan natal na dangay agding damot garon. Ano kangket adamat ti drawing ita no. Drawing mo no anya dagi jay. Activities. Wan tapos amo damat nga ibaga no anya daytoy. Tapos damat ti pakpak na angel ko na damat tapos
Tapos ang Tati Cruz na niya dito Jesus, wala damat. So nga, minsan nga damat iragsak mo nga agisuro nga ita agpato big, ang dingnud damon. Ano ti panlos nga may surukan niya da. Hindi lang po yung experience mo. Siguro, Ate Nikki, ipinaka sweldom ijay ka dear joy. Ah, Joy. joy. Tawag ki sweldom Yes. di volunteer. Tapos po kami pati na ganan, pamasay. Tapos, ang kombo mat, kas lang dibanog mo ngay kat, kas lang maawan ngay ta, kas lang nga pangkamot nga agwa ngay, pastor pang tawag doon. Oo. Just na di. When, tapos, Si Ijay may isang 2x2 nga in pa yung insend ni Jesus i-day last Sunday ba yun na gospel. Oo, yung Jay, bagbaga ni Sister Nikki na yung pagpunta nila doon, ang tinuturo nila mostly values. Kasi nga, it's the public school na Makmapan. So, it's a non-denominational, syempre, nasubok ko na nag-volunteer catechist. So, dagiti Catholic, PIP, ayaban J. Mestra. Ngam no, ang saludsud kan, at dati sa bali na sekta, no? Nga nakikisunod. Nga makidangdangagmat nga they are not Catholic, they are not required kasi yung sumursurot na. So, yon values ang tinuturo sa kanila. Madalas ko yan sabihin, paano mo matututunan na maging mabait? Paano mo matututunan ang magmahal ng kapwa? Paano mo matututunan ang magpatawad, ganyan-ganyan, di ba? Lahat ng mga ito na ituturo sa mga bata through yung catechism ng hindi exactly na yung parang lesson na ganyan-ganyan. Kung hindi tinuturo sa kanila, ganito si Jesus noon. Ganito ang buhay na the life he led. Yung mga ganun, di ba? Mga tinuturo nyo. Itinuro mo na rin yung Bible. Itunuro mo na rin ang Catholic faith. Oo. So, and ang maganda sa ginagawa ng mga katekista going to public school is teaching them young. Habang ubing dapay, nai-imbibe mo na sa kanila ang tama. Hindi sila lalaki na maging pangit pakinggan, maging salot ng society. Oo. I'm sure growing up, halimbawa, yung tinuturuan nila ngayon, 3rd grade. Pagdating ng 4th grade, may bagong tinuturo. Ay, hindi ganyan yung sinabi ni Kat nung aming katekistan dati. Yung mga ganun, So, also, uray no ubing, they also yearn. They also need to be taught ng That is exactly yung sinasabi dito, no? Yung Jesus, his heart was moved with pity for them. Nagkatikista kagamin, o rin ko na nga rin ni Sister Nikki, bagi na ti pamasahin na, amin nga, amin nga usaran na, i-jay niya, may kat i-provide na by herself. Pero, mabalbal ko maibaganan, ay haanan, ngam, apay nga in the next week mapanmanan. Because of that, yung love, yung pity niya, ay sayang mo dito nga masuruan, sayang mo di jay lesson nga maamuan yung ipo ganun. So, congratulations, ako para giti amin nga katikista. Ate, amin nga gimgimong kan dito yung Diocese of Baguio. Yeah, because I know talaga nga volunteers and that the rain in our region. Akyat baba. No? Di ko kanay nga pagpagaro pinyata yung na ipan nag-uruwarte kat we save souls. yes. We are able to Because save. we are one of them too before
Oo. Kaya, From katekista, mapunta naman tayo sa mga nagbibigay ng prekana. Di ba? Part din yan na naman, ano? Kasi they will just be magiging self-aware lang na naman ng mga lalo na yung mga ikinakasal in their 20s, ganyan, ano? It's the only time na naman na they will become self-aware of their faith. Pagdating ka na sa Exactly. prekana. Exactly. Diba? At dadagita do mga mag-ikan ijay nga iti next nga kumbaga nag first Holy Communion da ko maili grade 4 da tatanang manan nga kasag ito lang ang communion no ag kumpisar. Oo. Oo. So, again, gaya ng sabi ni Brother June, souls are saved. And then, dahil ito is a requirement na, di ba? Dati, ang maalala ko may kasal ako, walang ganun. 70s? Wala. Ang alam ko lang, Teori kanyang itikiptas lang awan eh. kasi, It so happened ngayon nga, the our diocese is may inquadrate kita, siyempre, ano nang timang nangyari ang dati sinang may met no maitid kinya to the kitchen nga pray kay nga the values na the responsibility of parents, may responsibility ang kasawa, tatlo kasatnudang agad just itikulkultur ti bawat may isa kanya. But kin DJ may sapay is DJ sacrament of marriage. DJ very important. DJ very important. DJ very anong tawag mo? Again, like Sister Emily said earlier, hanla ang Bible readings, the readings for the day of every Mass, pare-pareho all over the world. Giving the prekana is also all over the world. Oo, kasi gaya po, ngayon we do this, napansin ko, ang daming young couples who come to church na, no? And then with young children also. I think it is a fruit of what they may have learned during the prekana. They are reminded again na, uy, kaswerte faith tayo. Yung gano'n, ano? Kaya, beautiful. The Lord, kakabsat niya na agbibuya kang dumdum niya. Let us all be self-aware. Noan niya di bagbaga ti faith tayo nga as Catholics. Na asyan unay ni Apo Diyos kadigijay sumursurot kanya na makita na iti batala ti panangayat da nga masuruban, panangayat da nga sumurot iti way na and to follow the will of God, kasi inbaga kayo last month, ano? Ma-adapt into the Father's family, God the Father's family, are those who follow the will of God. All of us, we are all searching, we are all wanting to know more about God, kasi today we are no longer sheep without a shepherd. Adagta ni Santo Papa, adagta the whole clergy, the whole church, nga isuda, ti mga pastor kanya tayo, agsubli tayo agsimba, agsubli tayo nga ag-receive the communion, agsubli tayo nga agkumpisar. The sacrament. Go back to the sacraments. That is what we should all be doing. And let God be the shepherd of our souls. Amen? Amen. Kaya kantaan tayo man, daytoy. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice.
may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Brothers and sisters, nag-adu ti makasapul iti karalag. Kaya tumay tayo manan, ito'y parte iti programa tayo where we try to give our many dear listeners and dear watchers hope through prayers for hope and healing. God is my refuge, my trust and my deliverer. A help close at hand in times of distress. So to the mountains, from whence comes my help, from the Lord enthroned on high. He is my rock and my salvation. I stand firm. Lord God, as we come to end this program, we lift up to you, O Lord. We surrender to you everything, our anxieties, our problems, everything, O Lord, that is keeping us away from you. If we surrender, O Lord, it doesn't mean that we are defeated, but it only means, O Lord, that we entrust everything to you. We trust you because we know that you are doing something. You are doing something out of these bad things that are happening to us. We entrust to you, O Lord, ano man ang mga karamdaman naming physical. We pray for healing, Lord, para sa mga may sakit, para sa hospital, or para sa mga nasa kanilang mga bahay. Those who have nothing to pay for hospitalization or even for simple medicine, Lord. Lord, we lift them up to you. You know them. Alam niyo po ang kanilang pangangailangan. And we know and we believe, Lord, that you will heal them in according to your most holy will. Lahat po, Lord, ng ito ay grasya. At alam po namin, by trusting you, we know that you will powerfully
give your graces, your mercy upon us. Bless all those who are having a hard relationship, maybe sa kanilang spouse or parents with their children, o sa mga magkakapatid, Lord, or even to our neighbors. Lord, you are a God, you, Father, Son, and Holy Spirit, you have set an example of how it is to love. And you are the perfect picture of love. And so, Lord, help us also that to be healed sa mga relationships namin. And may we come to know that by loving our neighbors, by forgiving them, and opening our hearts, opening ourselves, asking for forgiveness from them, Lord, it will heal us. Lord, give us that grace. Give us that grace to be a light to others. Yes, Lord, you are our greatest healer. You are our greatest provider. You know what we need. You know everything, O Lord. Wala pong naitatago sa inyo. And so, Lord, we entrust everything to you. We ask for your mercy. We ask for your grace. And as Mother Mary would say, let it be done to us as you will, O God. Amen. Amen. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. See you again next week. Bye-bye. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.